Silang maghatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Ang mga dapat abangan ngayon sa OOTD. We will do what we will have the independent commission. We'll organize it. We will support it fully. Dahil na rin karamihan ay sangkot di umano ang mga DPWH officials, mga kongresista at senador sa Flood Control Project Anomalies. PBBM bumuo ng independent bodies. Pero ang mapormang tanong, mapagkakatiwalaan nga ba sila? Tapos wala siyang alam gawin kasi lahat lang alam niya kasi nandiyan ako. That's why I choose to let go. Yung mga cheating, parang way out ko lang yun. Actually, gusto ko malaman yun. Hindi ako nagkikabit sa akin. Lars Pacheco, nakapuntos nga ba? Alex Gonzaga, bakit nga ba gustong ibalik ang normal na ilong? Isa na namang masaya at makabuluhang edisyon ng OOTD. Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. Alright! Thank you sa lahat na nanonood last time, ha? Oo nga, live natin ang dami at mukhang marami pa rin mga nag-aabang ng ating episode na ito. Kaya tara na, pasok na kayo sa dati niyong tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Para sa opinyon? Talakayan at diskusyon. Wait lang na yung sumabay kasi si Pangay. Pero maganda siya, Nay. Kasama natin ang political and showbiz official daw ng ating OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Maraming salamat, mahal ko anak, Direct Chaps Manansala. Of course, si Michael Pampuy nagkasali sa OOTD. Yes, OOTD! Oh no! So patuloy niyong pagmamahal at sa patuloy niyong pagsuporta sa amin ay lalo kami lumalakas at dahil sa inyo yon. Kaya palakpakan niyo rin ang inyong mga sarili. Kasama natin ngayon sa ating studio na si Inay Raul, si Elmer Miklat, si Alexa, ang ating production manager na si Miss Leanne Miklat. Si Leanne na napakaganda dating beauty queen at saka si Pangkoy, of course. Ano sa Pangkoy? At binabaha sa lugar nila, okay lang daw. Kaya diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Alright. Diba parang, excuse me, parang isang araw ay nagpa-press conference na si PBBM, no? Sa kanya mga in-appoint, mga nabuo niya na mga members ng Independent Commission on Infrastructure. Ito yung sasabi natin na mag-iimbestiga sa mga anomalya na nagaganap sa mga flood control projects, mga ghost projects, na ito ay nabuo na finally. Ito ay kinabibilangan ng the following people, no? Si Justice Andre Reyes ng Court of Appeals as chairman, at ang kasama niya rito ay sila Rosana Fajardo, who worked for SGV accounting firm because she's an accountant. Talaga. At saka yung dating DPWH secretary na si Babe Singson nung panahon ni Pinoy, 2016 up to 2010 up to 2016 siya yung DPWH secretary. At saka may integrity yung si Babe Singson. Pero of course, no, ako, if you were to ask me, at saka isa pala sa mga in-appoint niya ang kasama rin sa grupong ito as a special advisor ay si Baguio City former, kasi i-give up na niya pagka-mayor niya ng Baguio City, si Benji Magalong, si Jero Magalong. Okay, isa-isahin natin na Tilarin natin. Si Fajardo, saan siya galing? Sa SGV. Sa SGV. She worked for SGV for a long time. She's a very eloquent na accountant. Para, alam mo na, we speak of numbers here, diba? Para malaman yung kung ano mga accountability ng ating mga suspects. 30 years na siya, Nay, na mahigit 30 years na siyang may karanasan sa accounting, auditing, at saka risk management, finance transformation, digital transformation, at organizational change. At mukha naman siyang qualified talaga. So, kung titingnan mo, wala naman siyang record of wrong. Pwede siya talaga na dahil nga pag accountant ka, yung accountability at saka yung 1+1. Yeah, do the math. Kumbaga, alam niya yon. At saka bihasa siya sa bagay na yan. It's her area department niya yan. Si Season naman, Nay. Si Season naman, ako kasi, alam mo na, kahit alam naman natin ng DPWH anomalies ay ipinanganak yan nung panahon pa ni Limasawa. Alam mo yon.
yun, panahon pa ng mga before Christ. This is Rogelio season we're talking about. Yung kumbaga, okay lang, exage lang. Kumbaga, hindi ito nangyari sa panahon lang ni Duterte at ng mga Marcoses. Even before that, even during the Ramos time, the old President Marcos time. Kumbaga, ngayon lang siya nagiging controversial. Kaya inisip ko, Babe Singson, kung ano man ang kanyang naiiwang legacy, no, as a former DPWH Secretary, ay dapat nasundan kung ito ay akma, kung ito ay kumbaga pag-usapan na kung matino, di ba, ang kanyang pinanggalingan, dapat ay na-carry over ito na susunod na ang sumunod sa kanya ay si Mark Villar. Di ba, yung panahon ni Noynoy, itong Farm to Market Road. Yes. Sa maaring maganda yung kanyang mga ginawa doon sa DPWH dahil nga yung mga proyekto noon doon nag-umpisa sa panahon ni Noynoy. Pero huwag nating alisin ang katotohanan na may mga katalamakan din na naganap noong mga panahon na yon. Na kumbaga ay hindi lang siya masyado nabusisi because kumbaga it was medyo fresh pa sa ating political arena. Unlike nitong kay Duterte time, yung build naman yun sa kanya. Kumbaga na napakaraming nakinabang na in fact sabi nga nila ay na-edit na Diskaya, di ba, sa kanyang mga testaments, sa testimonies niya, sa sworn statements niya, ay kumbaga, ang parang doon na sa tumutok sa 2022 to present. Kumbaga, yung 2016 to 2022 ay parang hindi mo na masyadong pinag-uusapan. Pero doon siya nagsimula. Kaya itong si Babe Singson, parang pasok ba siya sa tingin mo to be a part of this core group? Honestly, hindi ako boto. Kahit sabihin mo na mabuting tao yan, hindi naman yun ang ating batayan kung naging mabuti rin siyang kasi syempre wala naman siyang ganung controversies in the past. Pero it doesn't mean na hindi wala siya accountability sa mga panahon niya. Sa mga panahon niya, dapat somebody who may have an idea, that doesn't necessarily mean na taga DPWH. Kumbaga, meron lang dapat talaga knowledge of how the system goes, kung ano kung basta may alam sa political scene dito sa Pilipinas at sa mga ganitong mga proyekto na doesn't have to be DPWH. Nalalahan na ako parang dahil nga naging DPWH secretary siya, maaring alam na niya ang kalakaran, mas maaring mas madali para sa kanya ang pumunta sa mga hindi na kailangan ganon-ganon. Diretso, pwedeng din ganon. Pwede rin ganon. Pero of course, no, hindi ako kampante. Daw kampante. Kumbaga, alam natin, syempre, alam niya kung saan medyo may kahinaan, kung saan may mga lokohan, kung saan may maganap na pwedeng pasukan ng mga insertions na gagawing anomalous yung mga proyekto ng DPWH. Pero, kumbaga, kung meron lang sana other way para makahanap pa sila ng mas prolific na hindi naman kailangan involved unlike the DPWH kasi I'm not questioning the integrity of Babe credibility. The credibility pero baka meron pang iba sana na pwedeng umupo doon. Pero ako since siya nandyan, I'm hoping na parang mas mapadali niya dahil alam na niya ang kalakaran sa DPWH since the time pa lang ni Noynoy. Let's hope and pray. Let's hope and pray that he'll perform well. No? Natama ang direksyon na kanyang pasukan. Na makakatulong na malaki. Yes. Itong susunod na si Justice Reyes. Justice Reyes of the Court of Appeals is okay with Andres B. Reyes. Andres Reyes. Okay yan kasi alam niya yung batas. Itong tatlong to na may batas, no? May alam. Ang chairman dyan, si Reyes. Yes. 1987 pa lang daw nasa trial judge na siya na. So kung when it comes to justice ang pagiging balanse, pwede siya. We talk about the law, the rule of law, hindi na tayo pwedeng malito kasi ito talaga ay bihasa. Pag sinabi niyang fourth with, naiintindihan niya sa ayaw naman, Diyos ko times 4 pa. Fourth with. Diba? Alam ni Justice Reyes yan. Cheese if you watch it. Tapos na naman. Ito naman, ang isa kasi. Bago yun na. Si Fajardo, si Singson, si Reyes. Singson. Iba-iba ang kanilang mga expertise na pwedeng pumapasok, papunta doon sa pagsasabi ng tama at paliwanag sa mga bagay na hindi natin maintindihan. Yes. Kumbaga yung tatlong ito, para sa atin, kumbaga, pwede na siya tumayo. Pwede siyang tumayo as a commission para core group. Kasi hindi naman sila magbababa ng verdict. They're just
investigate. They will, after nila mag-investigate, ibibigay sa justice, sa Department of Justice or Ombudsman, para sila ang maghatol. Magbigay ng verdict. Yes. Kasama nila dito na ang kanilang special advisor. Ang special advisor na itinalaga ng ating Pangulo ay walang iba kundi ang Baguio City Mayor na si Benji Magalong. Alam naman natin na si Benji, di ba, ng panahon ng Mama Sapano, di ba, panahon ni Pinoy, kumbaga, ay malaki rin ang kanyang naging role doon sa pagsasabi ng katotohanan. It was hard for him daw noong mga panahon na yan kasi nga malaki ang utang na loob niya kay Pinoy. Yes, malaki utang na loob kay Pinoy, no? Tapos ngayon siya nga ay hindi naman siya part ng commission talaga. She's a special advisor. Pero sabi ko, it was wrong. It was a wrong move para ilagay si Benji Magalong. I know this person personally. I met him sa office ni Attorney Ferdito Pasio. Minsan nagkwentuhan na kami doon. Kasi una-una, he's a politician. He's a politician. He's a sitting mayor of Baguio City. At naalala ko sa interview sa kanya, ay may sinabi siya na, kasi he is very, very close to Bongo, Senator Bongo, no? Kumbaga, he's very, very open. Vocal siya sa pagsasabi na ang laki ng utang na loob niya kay Senator Bongo. Kasi during the pandemic, kumbaga, noong mga panahon na yon ay yung mga pangailangan ng Baguio sa mga vaccines, sa mga ayuda, ay isang tawag na niya kay Bongo, ay hindi siya... Nandun na? Yeah, agad. Kaya nga pinraise siya ng mga panahon na yon dahil ang bilis niyang nabibigat na ada sa mga pangangailangan ng mga taong Baguio. Kumbaga, it was very personal for him, no, sa kanyang relasyon kay Senator Bongo. Nasabi ng mga tao na hindi naman pera ni Bongo yun eh. Iyo ay pera naman ng taong bayan yun eh. Pero ang kanya justifies that, totoo nga naman, pera ng taong bayan. Pero dahil si Bongo ay nakaka-reach out siya kay Bongo. Kumbaga, malaking bagay na itulong ni Bongo dito sa Baguio na kanya kinasasakupan. So ngayon, sabi nga natin, so what happens now? If you are a special advisor, no, of the three-man commission, no, kumbaga, sabihin ng mga tao, paano ka ngayon mag-iimbestiga? Because tulad niyan, si Senator Bongo and his family are connected with the flood control projects because of the construction firms na pag-aari ng tatay niya at saka ng kanyang half-brother. Yung CLTG Builders na yan represents the name of Senator Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go. That is owned by the father, pero pangalan ni Senator Bongo ang nakaano. At siya ay meron di umanong partnership sa mga flood control projects with the Discayas na very, very controversial at alam mo, glaring sa mga tao na may mga anomalya. So ngayon, 800 plus million ang kanilang kontrata. Kasi nga, na-penetrate ni Discaya ang Davao. Siyempre, kung siya lang, Davao sana, ayon sa ating mga naririnig na mabalita, actually, susuloyin sana ni Discaya yon. Pero hindi siya makapasok. Kasi kailangan, sabi nila, kumbaga, hindi naman na hinarang. Pero you can only do projects in Davao pag partner ka with like CLTG. Kumbaga, it was a deal. Kumbaga, it was one of the demands. Lakas, syempre. Hindi siya pumasok, hindi na teritoryo yun eh. So ngayon, yung CLTG is owned by the Go. So dahil sa pagiging close ni Magalong, mukhang syempre hindi siya impartial ang dating sa tao. Kahit sabihin man natin na yung sinasabi niya na sa lip service, no, narinig natin from Magalong na kumbaga hindi niya iisipin yung kanilang friendship. Kumbaga he will do what he can do para for the country. Pero mahirap eh. Ang hirap paniwalaan yun eh. Ako mismo hindi ako maniniwala. Kahit sabihin mo na kakilala kita at I believed in your integrity as a politician. Pero pag ganitong pagkakataon, feeling ko magiging bias ka. Hindi mo kayang dikdikin ang mga tulad ni Bongo kung kinakailangan. Hindi natin sasabi that Bongo is already guilty at ang kanyang pamilya. Pero how would you be able to be impartial sa pag-iimbestiga kung ikaw may connection with them? Ang sinasabi naman niya na noong ang panahon na Mama Sapano na sobrang close niya at malaking utang na loob niya sa presidente noon na si Noynoy Aquino. Pero dahil nadawat ang pangalan ni Noynoy Aquino ay hindi rin siya nagdalawang isip na ilagay pa rin yung pangalan ni Noynoy. Yun yung mga sinasabi niya. Noon yun. Iba yun eh. Iba yun eh. Iba itong sitwasyon ngayon eh. Kasi unang-una yun, sitting politician. Eto hindi lang flood control projects, mga kaibigan, ang issue dito. Kung iisipin mo lang, kung pakaisipin mo. Yes, ang kanilang commission ay binuo para imbestigahan yung mga issues, mga anomalous ghost projects, mga flood control projects, mga infrastructure. Pero mga kaibigan, huwag natin kalimutan na may issue ka rin. May sarili ka ring issue ayon sa mga sources na nakuha natin. Unang-una, why are you're talking? Bakit ka galit? Why are you angry? Because di umano ay kaaway mo rito ang congressman ng Baguio.
kumbaga, I don't know kung how do I put it. Para bang, ito ba'y nag-aaway kayo, nagsisilosan kayo, kasi para bang you're not getting a slice of anything of the budget, kasi is congressman lang, kumbaga, paano naman ako? Parang ganyan. Parang something like that ang dating, ha. Hindi ko naman, ito ay alleged lang naman. At meron ding issues about the 3.6 billion yata na budget para sa trash, para sa garbage. Yes. Yung garbage na every year yata, I don't know kung 200 million ba yun na ang inyong mga basura, kasi bumabahan na rin na bagyo eh. Ang mga basura ay tina-travel yan, dinadala yan sa Tarlac, sa isang area doon sa Tarlac. Sa Baguio. They're earning from this? May mga ganun din siya. May mga ganun ding issues on you. Siyempre, kasi ito ang mga garbage kasi ay under sa LGU. We're talking about mayors all over the country. May sariling budget yan para sa mga basura. So, alam mo yung ganun? So, kumbaga, wala tayong, kumbaga, hindi ko sasabi na nadungisan ka. Pero siyempre, kinu-question din ang iyong integridad. So the moment na mag-decision siya, maaaring ma-question din. Ma-question din. Dahil nga may questionable ang mga service na binigyan niya. Oh, because you're a politician. Kasi yun ang mahirap kasi. Kahit damn if you do, damn if you don't. May ginawa kang kasalanan, wala. Pati ikaw, questioning ka rin. Pero si President, parang mataas ang kanyang trust and confidence dito kay Magalong. But hindi naman sa lahat ng oras tama ang presidente. Kumbaga may mga mali rin siyang desisyon. Alam naman natin yan. Unang-una, ito na. Ito, na-mention niya ito eh. Mention niya ito sa kanyang press conference last Monday. Question niya yan. Sabi niya, next year, ang 2026 budget, ay binura na niya doon yung flood control projects. Tinanggal niya para sa 2026 budget. Mga kaibigan, ito lang naman ang point ko. Ang flood control projects ay inevitable. Hindi mo pwede talagang tanggalin yan. Mali yun ang tatanggalin mo. Mali kasi lilipat siya sa Department of Health, Department of Education, sa Agriculture, or whatever, whatnot, no? Pero hindi mo pwedeng tanggal flood control projects. Kailangan ng bansa yan. It's just a matter of kung paano mo ito i-delegate, i-relegate sa mga tamang tao para mapunta sa tama yung pera, punta sa tamang proyekto at hindi kaltasin, hindi ibulsa ng mga tao. Unless itong taon na ito ay ma-address na at ma-resolve na ang problema sa flood. Yes. Kasi kapag halimbawa next year biglang bumaha, hahanapin na naman ng taong bayan yan. Presidente, ito lang kwentong kanto lang to. Aba tinanggal mo 2026 budget ng flood control. Kasi ang flood naman, 'di ba, nangyayari yan pag grabe ang baha, ang ulan, ang bagyo. Okay. Paano ko sasabihin, ako ba pwede ko sabihin sa bagyo na, uy, huwag ka munang bumaba. Huwag ka munang bumagsak kasi wala kami budget para sa flood control. Wala pang budget sa PBBM, wala pa kami solusyon sa problemang ito. Kaya huwag ka munang bumagsak bagyo. Diba? Diba nakakatawa tayo? Hindi pwede yun. Kasi kailangan ng bansang ito ng flood control projects pero dapat mapunta sa tamang tao, tamang proyekto. Kung paano niya gawin yan, pag-isipan niyo mabuti. Ayoko mag-isip. Kayo na mag-isip. Diba? Kayong nasa posisyon. Ito lang si Kiko Pangilinan, si Senator Kiko, yung pang flood control daw, ilipat na lang sa pang libreng almusal. Libreng almusal ng mga estudyante. Alam mo, kahit pwede ka naman magpalibreng almusal sa mga estudyante, kahit may flood control projects ka na inilalaan eh. Kasi tulad ng panahon namin, alam mo ba nung bata pa ako, elementary, especially sa mga elementary, sa recess namin, meron kami Nutriban. Libreng Nutriban, tsaka libreng gatas. It was so fair for us. It was very good. Panahon ito ni nag-uwi nga ako ng anong gatas yun? Yung skim milk? Skim milk or something. Cream ang tatak na minsan nga ginagawa, lagay lang sa papel tapos ginagawa natin. Alam mo, pwede yun eh. May sariling budget para dyan. Hindi lang budget. Ay, may mais, parang yung parang darak mais in Kapampangan. I just don't know. Basta meron talagang meron kami pang recess, pang merienda, pang breakfast, pang merienda namin sa recess, no? Pero yung para ilipat mo, magdagdag ka na lang, mabawasan mo kung gusto mo, bawasan mo, pero dapat mapunta sa tamang tao at sa tamang proyekto. Kasi hindi ko pwede, alam mo, Presidente, talaga kahit anong gawin ko, kahit managinip ako ng 35 times, hindi ko talaga pwede pigilan si Bagyo ko. Sabi ko, Typhoon Crising, huwag ka mo nang bumagsak kasi wala pa kami budget sa flood control, di ba? Samantala sa Kamara ay bumaba na sa pwesto ang dating House Speaker Martin Romualdez. Pinalitan siya ni Congressman Bogie D. ng Isabela. So wait lang, balik lang muna natin sa mga ICI na. Ayun, so si Fajardo, si Season, si Reyes, at saka si Magalong. Nag-iisip lang ako, no? Bakit si Magalong ay aalisin ang pagiging mayor
Hindi, it was his choice. Yeah, parang, is this bigger than being a mayor? I don't know eh. Mas Is this masaya like a ka pa. secretary or something? Ito is special, ano lang naman ito eh, special commission ito, na hindi natin alam kung hanggang gaano tatagal ito, diba? Siguro, pagka mayor niya kasi after 3 years, syempre, tapos na siya, baka ma-prolong, diba? Yung commission na yan. Kasi, if it will stand on its own, na malaking tulong, baka kung ma-retain siya because special advisor siya. Pero he was a wrong person here. He's a wrong person here. Kumbaga, politiko siya eh. Politiko siya, meron siyang issue na sarili niya eh. Kumbaga na dapat i-address niya. Kaya yung Fardo, Singson, tsaka Reyes, medyo okay na yan. Pasado na kasi Babe Singson, dati DPWH secretary. Kasi in fairness naman to him, wala naman tayong narinig sa kanya na parang nasira ang pangalan niya. Except for yung Magalang. No? Pero we're still hoping dahil siya na talaga ICI, iiwanan ng pagiging mayor, sana maging tama ang maraming bagay at mga desisyon na gagawin niya. Dahil nanonood, nakikilahok, at gising na ang taong bayan. Ayusin niyo ha! Ayusin niyo! Ikaw, Otizan, sang-ayon ka ba sa mga pangalan na nandyan natin ngayon at pinag-uusapan natin? Kung hindi, you can share your comment nang sa ganun ay pare-pareho tayong matuto sa bawat isa. Naku, diretso na tayo sa ating next segment, ang latest biz ng showbiz. Karakter din to, no? Karakter din itong magandang trans woman. Si Lars Pacheco. Lars Pacheco. Kasi, finally, nagsabi Kwento ka natin, simulan mo nga na kung paano nangyari yung kanyang relasyon. Okay. Nagsabi siya na nag-iwalay sila after 7 years ng kanyang jowa. Na 7 years, parang sinabi pa niya na parang nag-cheat kasi siya. At nung nag-backlash sa kanya yung cheating, na dapat hindi pinagmamalaki yung cheating, bigla, nung parang nagpa-interview siya uli, tapos sinabi niya na parang, sinabi niya ang totoo, di umano, sa kanya, kung bakit niya iniwan ng kanyang jowa, ay dahil tamad, parang siya lang mag-isa, walang pangarap, or something to that effect. Pakilala natin kung sino si Lars Pacheco. Di ba isa siyang trans woman? Isa siyang operadang bading. Maganda. Maganda siya. Sumikat siya rin siya sa It's Showtime na parang Miss Q&A. Parang pinadala ba siya sa abroad para represent the country? Hindi na parang parang runner-up siya sa Miss International Queen, something like that. Sa Thailand, no? Thailand ba? Tama. Normally sa Thailand ginaganap yan eh. Tapos si Lars Pacheco met this boy, napakagwapong bata. Ito si Clyde Vivas. At naging boyfriend niya for 7 years. Ngayon, during the kanilang relasyon na ito, ang kanyang bintang, itong batang ito, ay parang walang pangarap. Para bang lahat na lang siya. Kumbaga, siguro, siyang nagbuhay. Hindi nagtatrabaho. Kumbaga, andyan na para sa kanya. Was, in fairness, the boy stood by him, by her. Okay. Tapos yung Clyde, itong Lars Pacheco ay nag-cheat at the same time, nalulung sa sugal to. Yes. Naubos ang milyon-milyon yung pera na ipon. Tapos ngayon, ay para bang isa sa mga reasons na kung bakit daw niya hiniwalayan itong boyfriend niya. Dahil nga, parang tamad, parang walang pangarap. Pero yung bata, in fairness daw dito sa bata ito, ayon sa mga sources ko, stayed by him through her ups and downs. Andyan na sa kanya, minahal siya. Meron nga nagsabi, parang nanay niya yata ang biglang nag-react dito, na parang sinabi, talaga ba? Pagkatapos magsakripisyo ng anak ko, 20 years old, kinuha mo na siya. Yung mga pangarap niya, ibinigay na lang niya sa'yo. Pinag-drive ka niya sa lahat ng mga videos nila na kasama niya, naging driver niya, kasama sa lahat ng pagkakataon. Walang naiambag ang anak ko sa'yo. Parang hindi na-appreciate yung kanyang yung effort ng bata. Kumbaga, siyempre yung bata, alam mo, ako nga, Diyos ko, inggit na ako kay Lars Pacheco, kung tutusin. Dahil ang bata, syempre, of course, no? Kapag may gwapong bata na talagang katulad itong batang ito na mukhang hindi naman siya pinarahan, hindi naman siya iniwan, minahal siya, pinaligaya siya, sinamahan siya sa lahat ng mga pagkakataon. Pero hindi nga lang tulad niya na he was making money, kumbaga, hindi siya ay money earner siya, pero hindi niya dapat, kumbaga, alam mo, hindi ko maintindihan. Kapag ang partner mo ay on the supportive side siya, it's already a plus eh. Nakakatulong na yun dahil tumutulong siya para lumakas ka sa mga panahon kailangan mong may kausap, may masabi at sabihin yung mga nasa loob mo. May tao kang kasama dyan. Alam mo mga kaibigan, bading yan eh. Magandang bakla, okay? Porque magandang bakla, dapat bang lalaki ang bubuhay sa kanya?
di ba, we are born, hindi kami, okay, ibang aming dimension. Ibang dimension, no? Kumbaga, di ba, hindi ko lang, sabi ko nga, di ba, normally, kung kung babae yan, normally, tanggap natin, di ba, sabi natin na, parang, Mali. Mali na ang babae ang magtatrabaho. Magtatrabaho para sa lalaki. Normally, di ba, lalaki yung bubuhay sa babae. Pero bakla tayo, dahil, huwag tayong mag-ilusyon na parang pinanganak ang babae na itong batang napakagwapong ito na kinuha mo, minahal mo, at kumbaga, nagkagamitan, nagkatulungan naman kayo. Kumbaga, nagpasaya naman kayo sa isa't isa. Pero asa mo na siya bubuhay sa'yo. Huwag tayong mag-ilusyon, Ining. Huwag tayong mag-ilusyon. Meron naman sanang, meron naman pinanggagalingan itong si Lars kung sa pagsasabi niya. Pero parang ang dating na parang hindi siya grateful. Parang hindi siya naging, hindi siya marunong magpasalamat sa kung anong naibigay ng partner niya for 7 years. Parang minaliit niya yung pagkatao ng bata. After niyang sabihin natin ipagmayabang na nag-cheat siya, tapos nag-backlash sa kanya, bigla, itong isang interview naman niya, parang sinasabi niya parang, iba na naman yung kwento niya. Nung mag-cheat ba siya, ay sila pa rin ng lalaki? Kita mo? Diyos ko, At pinagyabang niya, di ba? Pinagyabang mo pa na nag-cheat ka, tapos pasalamat ka, hindi ka iniwan ng lalaki. At na hindi mo masisisi yung nanay na mag-react. Ay, natural. Kung ako rin nanay, baka sinampal kita. Alam mo yung gano'n? Kumbaga, you stopped yung growth ng anak ko for 7 years ay natigil. Kasi nga, inasikaso ka, inalagaan ka, hindi man siya nakapagpasok ng pera sa buhay mo, pero hindi man direktang perang cash na talagang tumataginting na mga green sign ng mga dollars, no? Pero in his own little way, he has helped you, has supported you. At dapat nakita niya yon. Dapat nakita kasi mo sa mga, yun. sa parang narrative niya na, parang hindi niya nakita. Parang siya lang. Siya lang ang naghirap, siya lang nagtrabaho, naghilata lang yung lalaki, parang ganun dating. Ilusyonado mo naman, Ining, kahit maganda kayo, mali yan. Uy, magising ka. Tumingin ka sa salamin. Tanungin mo, sino ba ako dati? Ano ba tunay yung pangalan? Lauro? Larry? Kumbaga, Lars ka na ngayon, di ba? Huwag tayong ganyan. Diyos ko, magising tayo sa katotohanan. 7 taon ka, you decided and you opted to be with that person for 7 years. Ano man yung pagkukulang, ano man yung hindi niya naibigay, kailangan alam mong naging masaya ka, kaya nga nagdesisyon kang to be with that person for that how many years At of saka your yung bata, life. my God, napakaswerte mo. Kung tatanong, napakaswerte mo na that guy stayed with you, stayed on. Kumbaga, ang galing. Ako sana, dahil Bihira yan. kung naghiwalay sila, naghiwalay kami pero minahal ko siya. Sana ganun na lang. Kung naghiwalay kayo, you talk it out mutually, kumbaga wala nang siraan, wala nang salitaan, di ba? Kasi normal yun, hindi naman habang buhay, wala naman forever, di ba? Kung may forever, congratulations, di ba? Pero kapag halimbawa hindi na talaga mag-work ang relasyon, usap, or if not, kung ayaw mag-usap, maghiwalay kayo, di ba? Pero wala na dapat siraan. Kawawa rin kasi yung... Ang kawawa dito yung lalaki. Alam mo, yung stigma, hindi naman lahat ng tao nakakaunawa dito sa bansa natin. We're just being tolerated, ha? Paalala ko na sa Lars, we're not really accepted, no? Ang kabaklaan natin dito, we're just being tolerated. Yung lalaki, one day, Diyos ko, mahirap yan for him to move on. Kasi one day, halimbawa, nag-isip siya, nag-decide siya na to court a girl, manligaw ng babae. Pag nalaman ng babae na asawa ng bakla to dati, alam mo yun, iba yung reaction ng mga tao. Tapos yung, alam mo, iba yung pagtingin ng crowd, ng mga tao sa labas. Kapag alam na hawak ka ng bakla, hindi wala ka ng bakla. Kumbaga, i-expect nila, sa bakla ka ulit babagsak. Ako naman, naiintindihan ko naman ang lubos ang pinagagalingan ni Larsana na kung bakla siya, dahil bakla siya, kahit bakla siya, pwede pa rin na maging co-equal sila sa maraming bagay. Maaring yun ang pinaglalaban sana niya. But pero, the kid was young when he got him. and at the same time na, ang nangyari kasi na parang impression ng tao, na parang walang kwenta yung jowa niya, kaya iniwan niya. Diyos ko. Hindi sana ganun. Dapat ang naratibo niya ay pwede na kahit bakla ka or tomboy ka, dapat co-equal kayo dahil nasa relasyon kayo. Pwede sanang ganun. Oo, yun na kung pwede. Pero dito sa larong ito, normally talaga, tayong mga bading ang nag-aalaga sa ating partners. Di ba? Huwag na tayong magpaka-hipokrito dyan. Di ba? Tayong gumagastos. Di ba? Kaya nga mahirap maging baklang walang pera eh. Di ba? Totoo yan. Huwag na tayong mapaka-paligoy-ligoy pa. Sandali lang naman. Huwag ka namang nagagalit ka ba? Sasaktan ako kasi wala akong pera. Kaya hindi ako nagbo-boyfriend. Diba? Totoo ba? Ay, may mga dates lang ako. Pero yun, no, huwag tayo mag-ilusyon. Ilagay lahat sa tamang perspective. Kumbaga, Sayang na tama sana yung pinupunto niya eh. Na kahit kung bakla ka or tomboy ka, kung ano man ang gender mo,
dapat kapag magkarelasyon kayo, pareho kayong magtrabaho at magtulungan. Maganda sana. Pero yung bata naman, in fairness naman, hindi part naman na... Yan na, pero hindi nga niya nasabi. Nakita niya, maaari, kasi 7 taon naman sila. Pero doon sa interview na yun, ay, hindi man lang niya na-appreciate. Ay, nako. Tama yung ginawa ng nanay. Alam mo, wag mo na palapitin yung lalaki yung kay Lars. Sa akin mo na papuntahin. Kaya naman pala. Hindi, ang gwapo. Swerte nga, nakakaingit nga siya. Di ba, swerte niya. Nakakaingit, unang-unang gwapo yung bata. Tsaka nakita mo sa istorya, malabas na tagang, inalagaan din niya si Lars. Swerte mo, Day. Kasing ganda mo ako, my gosh. Maganda ka na eh. Andiyan na si James Reid, oh. Yun ang wala kayo. Diba? Yung relasyon namin ni James. Diyos ko yan ang ilusyon na malala. Pero diba, wag ganon. Kasi it's not all about beauty here. Alam mo, it's the attitude. Sometimes, how do you take care of your men? Kumbaga, we have to protect our men. We have to protect our men. Men, kasi ibang klaseng relasyon ito eh. Hindi ito yung usual, hindi ito common. This is unconventional. Pero alam natin, we deserve to be loved. We deserve partners. Pero yung mga partners natin, inalagaan natin. Para pagdating ng araw, pag mag-asawa, anak yan, at least yung mga bata, kumbaga can grow normally na hindi sila tutuksuhin sa labas. Ano naman as you protect your partner and as you also have to protect yourself. Normal, yun naman din naman tama. Pero sana, huwag mo rin kalimutan at invalidate yung mga bagay na i-contribute ng taong minahal mo ng 7 taon. Basta gising lang. Basta hindi ka pinanganak na paglabas mo, Eva ka. Adan ka rin dati. Ano mo yun? Operahan ka lang. Wait lang, itong susunod natin pag-usapan ay. Sandali lang. Usapan opera. Lima tayo, opera. Pero ito, tunay na Eva. Ito tunay na Eva. Na nagpa-opera. Sino yung operahan dyan? Tunay na Eva. Pero nagpa-opera. Yes. Ito okay lang naman. Operation pa rin naman. In 2023, sometime in December of 2023, ay nagpa-opera ito ng ilong. Sandali lang ha. Pit-pit ka dyan. Nag-iingat mo lang. Huwag ka mag-alala. I'll be tactful. I love you na. Si Alex Gonzaga, ang ating sikat na vlogger, actress, slightly comedian, ay nagpa-opera ng ilong kay Dr. Vicky Berto in 2023. Siguro gusto nila magpa-enhance. Enhancement naman yun. Kasi in fairness, maganda naman ang ilong yan eh. Tsaka nakatulong yun sa kanya, di ba? Gumanda siya, in fairness, di ba? Gumanda siya. That was in 2023. Pero after 2 years, almost 2 years, no? Hindi daw nawala yung pagiging red. Namumula palagi. Kapag mainit, kapag malamig. Kumbaga parang maraming mga effects sa kanya na parang hindi tinanggap ng katawan niya yung body chemistry niya, yung foreign object na nilagay sa ilong niya. Sa kanya Gore-Tex, no? Mahal ba yun? I think so, na. Sa'yo ako nagtanong, pero tactful ako. Ako naman, libre naman yung itong pag-ano ko dahil nga kay Daddy Doc Percival De Leon. Yun. Ngayon ay she decided na ipatanggal yung kanyang maging normal ulit. Pwede pala yun, no? Back to dati. Back to normal. Yung dati niya ilong. So, na-operahan na siya. And she's happy naman now. Kumbaga, because kumbaga, syempre, yung mga naranasan niya, mga inconveniences, ang mga discomforts, kasi namumula nga, parang allergic siya or something, sobrang init, sobrang lamig. Natatawa ako na bakit nga namin pinag-uusapan? Oo nga. Pinaparinggan mo ba ako? Hindi naman. Kasi si Alex, masaya na siya. Happy na siya. Kumbaga, pero hindi natin kung hanggang kailan. Kung sa malay mo, baka after 2 years ulit. Gusto na naman niya ulit. Pero hindi ko alam na pwede pala yun yung parang paalis mo lang. Kasi akala ko parang it's a doctor who knows na. But that's her decision, di ba? Pero at least in fairness to her, at least umamin siya na siya ay naparitoke ng ilong dati. Di ba? Bibira yung gumagano na. Ibinalik lang niya. Ibinalik niya. Si Alex pa ba? Oo. Ilok-alok naman yung bata niya. Ayan, na-opera na siya. Pakita mo yan, ha? Yun. Raymar. So, happy na si Alex, okay? At sa mga gustong magparetoke or nakapag-retoke na, huwag kayong mahiya. Huwag kayong naganda nyo. Pero kapag minsan kasi may mga retoke talagang hindi naman kinagaganda. Oo. May iba taga na, kasi like the late Chas, sinasabi niya na, kasi nag-aaway sila ni AJ Tamisa sa stage. Di ba? Pag may performance sila, na sinasabi niya kay AJ Tamisa na, ikaw na paretoke ka, dati, kamukha mo sa ganito, choose si Bumblebee, ganyan. Tapos sabi ni Lechas, bakit? Mas mahal ang magpasira ng ilong
kaysa sa mukagawa. Ganon, pangkoy. Sabi, 5. Kasi, sarap kasi ilaw ni Chas at saka may mga infections na time. Sabi niya, 5. Sumalangit ako. 5 ang tulong-tulong ng mga doktor para sirain ang ilong ko. Sa'yo, isa lang. Ganon. Na-joke lang yan. Ayan na. Ingatan lang ninyo pag napa-opera kayo ng ilong patang. At saka, huwag naman nating i-condemn yung mga taong nagpapagawa at nagpapa-enhance ng kanilang mga bagay. Pera naman ang ginagamit nila, no? O, tsaka it's their body. You know, pera na contractor yun, no? Contractor na naman. Thank you for the award, ha? Sa lahat ng mga gusto mag-relax, of course, pasyal na kayo sa Deluxe Spa. Oo, paborito kong lugar yan. Oo, kami nila Carla at Nanat Nazareno. Pag umuwi sila dito, my gosh, mapupuntahin ko siya sa Deluxe Spa, mapupuntahin ko sa MK, mapupuntahin ko sa MB, sa Music Box. Carla at Nanat Nazareno of Chino Hills, California. I miss and I love you At guys. sa lahat ng mga gusto magbakasyon sa Tagaytay, naku, ang lamig na po ngayon sa Tagaytay. We were there last weekend. It was a beautiful bakasyon at kung gusto nyo magbakasyon, wala pa kayong matirhan, you can go check Kisha's Staycation. Sa Tagaytay po ito, sa may mahog, sa gitna lang po ng Tagaytay, lahat, malapit lang po siya. May 3 bedroom, 8 hanggang 10 hanggang 12 kung grupo kayo. Kung magme-message po kayo sa OOTD page, may discount po kayo. May swimming pool yun, may 3 room, bahala kayo. You have the house. It's a home. Di ba? Mag-message na po kayo sa OOTD. Naku, kaya diretso na tayo sa ating pinakaabangan, ang Hula Bira! Birahin na yan! Ay, talagang ganun na nga. Bira? Hindi, kasi ganito. Nung one time, ako na naman pong involved. May part ano ba to? Part 2 ba to? Matanda ko na press conference Okay. na isang concert. Carla, makinig ka. May isang press conference ng isang malaking concert na gaganap din that time. Na I was there, I was one of the invited members of the press. Okay? Ngayon, yung babae ay super sikat na singer. Super sikat na singer yung babae. Oo. Sa Asia? Ano pa rin Tokyo yun? Hindi ko alam. Parang tokada rin. Sa Asia o sa Pilipinas? Sa buong Asia. Sa buong Asia. O diba? Oh. Tatak niya na yan. Tatak niya na yan. Ibon. Tapos yung lalaki naman hindi naman kagwapuhan. Ang gwapo siya. Gwapo naman. Hindi kagwapuhan. Oy, huwag tayong... Ay, hindi malakasabi. Malayo sa jowa ni Lars Pacheco naman. Okay. Malayo naman. Okay. At saka hindi makatangkaran. Siya nga. Ayun, so may press conference kami. Hindi sa OGD ka siya. Pero hindi sila kakalayo. Ito na yun. So after ng press conference, kasi balita ko ang lalaking ito ay nanliligaw kay girl. Oo, nanliligaw siya that time dito kay babae. Hiwalay na sila na? Hindi siya sa ano. Hiwalay na sila asawa niya. Hiwalay na sila that time. Na-asawa na. Hiwalay na sila. Si Miss Australia. Ayun, hiwalay siya sa asawa niya. Tapos nanligaw siya sa babaeng ito. Diba? Si Big Bird. Kasi Big Bird, Eto na ngayon. Pagkatapos ng press conference, naglalakad na palabas ng isang restaurant. Si singer. Si singer. Kasama ako. Yung singer na babae. Tapos, naglalakad kami, papunta na kami. Kasi siyempre, uwi na. Siyempre, palabas na kami ng pinto. Kwentuhan. Papunta sa malapit sa parking. Chit-chat. Chit-chatan kami. Nagkwentuhan lang kami. Kaswal Nakatayo kami habang hinintay namin yung kanyang driver. Tapos, sabi ko, sabi ko, naku, ang swerte mo dyan, tay. Sabi ko, may chismis tungkol dyan sa naliligaw sa'yo. Sabi ko, kasi sa may pinuntahan din siyang mga massage parlor. Na, siyempre pang babae na massage parlor. At talagang kinuwento nila na super ducks daw yan, super gifted daw yan si... Ikaw ang nagsasabi kay Ako nagsasabi kay girl. Tawa kami kasi atira kami, halaka kami talaga. Laki doon yun. Ginaganyan-ganyan ko siya. Pag ganyan, tapos sabi ng girl, pag ganyan ko, katabi namin yung lalaki. Yung naniligaw sa kanya. Tapos sabi ng lalaki, Jobert, anong pinakwento mo siya? Hinamin ako, hiyang-hiya ako, namula ako. Wala akong makeup that time, pero namula ako. Oo, sabi ko, Diyos ko, hiyang-hiya ako. Siyempre, chichismis ko sa babae, na-ducks yung kanyang suitor. Hanggang sa, so ang ginawa ko, siyempre, patamalisyan na lang ako, parang change topic, ganyan. Ayan, finally nagkatuluyan naman sila. At saka, for sure, happy si girl. Kasi mukhang in love na in love siya sa kanyang husband. Kasi nga, super gifted. So meron ka, Chloe? Oo, di ba? Composer. Ito Pogi? si Pogi. Pogi itong kanyang husband. Okay. Pero hindi masyadong Pogi. Hindi mo siya, bakit Pogi ito? Pero Dax. Oo. Pogita? Pogita. Oh. Tapos si babae naman ay mabuti hindi siya tulad na Alex Gonzaga, no? Hindi namumula ang kanyang ilong.
kung pag mainit o malamig. Pero masaya sila. Ano siya kumanta? Alam mo na, pasensya na kayo ha. Wala akong falsetto ngayon. Nagulat ako sa Para sinaksak lang, di ba? Para sinaksak lang ng baboy. Yun, mga kaibigan. Yan. Ayan ha, basta. Mukhang kilala naman nila. At saan cute naman ang storya. Yang lang ako kaya, no? Ikaw kasi you and your big mouth. Totoo yan. Kasi big siya eh. Rowan! Ganda ng Rowan! Dami Rowan yan! My gosh! So ito sa panggusto ko eh. No, naku, happy birthday sa aking kaibigan, sa ninong na aking anak, si Wesley Tan. Wesley Tan, kaibigan kita at mahal kita, and I wish you a lot of good health, of course. At sa aking kaibigan na si Ledge Santalo. Maraming happy birthday. Ako, maraming salamat, of course, kila Michael Pangkoy, Leanne Manansala Miklat, Elmer Miklat, and of course, Carlo Infante. Raymar Buado, Carlo Infante, of course, my favorite, si Alexa. At saka si Nanay Raul de la Cruz. Dito sila ngayon. Nataga Las Piñas, na hit niya si Villar. Na walang tube! Of course, Nay, I'm inviting all the people of Pangasinan sa Lingayen, Nay, sa Narciso Gym. Magsashow po ang Hiraya Theater Production. Ang play na 3 buo. Oh, my favorite play. Iyak ako ng iyak dyan. Ang ganda. Na ito yung unang play na sinulat ko na hanggang ngayon ay nire-restage ng Hiraya Theater Production. And we're just so excited na ito ang season opening ng Hiraya Theater Production. Yung season na to at 20 years na po kami. Congrats! Mamahal na yun. Kaya, ako, 20 years, imagine, bata-bata when I started, no? At maraming salamat, of course, sa inyong lahat, sa patuloy na tumututok, sa lahat ng mga Team Pakulay, Team Live na nanonood ngayon. Team OFW, Team Tanggol. Team Abroad, of course, at lahat kayo na patuloy na nagmamahal. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, naku, pindutin nyo ng subscribe button dyan. Para malaman kaming blind Sandali item. lang. Subscribe na kayo. Hoy ha, Raymar ha. Yung Team Pangkoy Ay, Team Pangkoy. Team Pangkoy na nakakaipon na. Karangay ganang kapampangan ng patuloy at lulugod kaya kami. Marakala, salamat. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na pinaparinggan si Pangkoy sa mga Team Pakulay dyan. Ako na naman! Ako na ha! Ukapas ko na! Na mahal natin, na ang light-light lang ng ating hulabero dahil sa yun. Saan tayo mo talagang mga anecdotes, no? Ewan ko bakit nasusuong ako sa mga ganyan. Ang ating pinakamamahal na ni Jobert Socaldito. Maraming salamat, mahal kong anak, Direct Chops Manansala, and good luck sa show nyo tomorrow sa Pangasinan. I love you guys. Oh, yun. Sa lahat ng mga may opinion dyan at may mga gustong sabihin, message lang kayo, comment lang kayo. Tandaan natin na walang maling opinion sa tamang talakayan na may makapusang diskusyon. Sa lahat, to God be the glory. Bye. Bye!